Hello, everyone. I'm Neri. Hey, my name is Mel, and we have Gabe as our guest for tonight. And in fact, this is the first time that we'll be creating a podcast for Truth for the End Times. So it's a combination of Tagalog and English for every viewers to understand, para at least it will give us even a better understanding of how our mind works, how important it is for us to at least be aware and be conscious of how our mind works, how biblical and scientific studies prove that a proper control of mind can definitely impact your overall well-being when it comes to relationship and religion. So we have Gabe as our guest and also Neri who will be providing us with even further insights in terms of providing specifics and facts when it comes to biblical truth. And before we start, I think let's pray. No, Gabe? Okay, sino maglilid sa atin ng prayer? Okay, let's pray. Most gracious Heavenly Father, thank you for this opportunity that we were able to share your word. And my dear Heavenly Father, please forgive us for all our sins and iniquities. Guide us in all the truth. Please pour out your Holy Spirit continually so that we were able to understand not only us, but also our viewers to learn and comprehend and apply it in our personal lives. Thank you so much, my dear Heavenly Father, because you're so good to us. All these things we ask in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Okay, my dear brother and sisters in Christ, this is Truth for the End Times Ministry. And since this is our introduction sa aming ministry, I would like to ask Mel regarding about the Truth for the End Times Ministry. What is the purpose of the Truth for the End Time Ministry and why we come up with this kind of ministry? Brother Mel. Well, thank you for that interesting question, Neri. Well, Truth for End Times is a large overview of religious and also a personal overview of what's happening in our present time. It includes religion to an extent, proven facts that certain, let's say, reviews or scientific studies proves that biblical facts are in fact affecting the minds of each and every people in different age groups. So Truth for End Times is an approach for us to at least provide even better insights for our viewers, regardless of where they are. We will be providing them insights about Bible, let's say, how it works, how religion can manifest and improve one's character. So, napakaraming sakop ng pwedeng mapaloob sa Truth for End Times. And trust me guys, Neri and I will be, this is a great journey for everyone to have a better understanding of how science meet biblical facts. In fact, there are some, let's say, mga scientists who can. Yes, definitely. Yes, you're correct. And we're going to discuss also, we're going to back it up sa tinatawag na spirit of prophecy. Okay? Just to prove. And I think we're going to expose also the lies of Satan's. That's why we are here because we're talking about the mind. And we're very thankful na nagkaroon tayo ng opportunity na magkaroon ng end time, magkaroon ng what we call Truth for the End Time Ministries. And we thank God. Di ba, Brother Mel? Right, right. And for tonight, since this is our pilot episode, apologies for some of the mistakes that we have. We have our guest for tonight. His name is Gabe. This is the first time that he'll be joining us. He doesn't have any clue at all. Wala siyang idea of our topic. Guidelines, we have it available here, but he was not briefed prior to this first podcast para at least mas may idea tayo. I mean, everyone can relate na lahat tayo we are going to learn as we move forward. So, Neri?
Yes, exactly. That's why nandito tayo para mapag-aralan din ito. And to share to other people as well. Para ma-educate sila kasi we are being bombarded with different kinds of things. We are being indoctrinated. That's why I think this is very timely and very biblical and napapanahon talaga na dapat pag-usapan na kung saan tuturuan tayo or i-guide tayo how to prepare in the last days. Right. And without further ado, at least Gabe, can you introduce yourself? You're still in school. What course are you taking? Where are you living at the moment? Hello everyone, I am Gabe. My full name is actually Keith Gabriel, so it's Gabriel. So Gabe for short, it's a nickname. And I am a first year student in the Adventist University of the Philippines, there in Silang. I am taking the course Nutrition, BS, Bachelor of Science in Nutrition and Dietetics. So I am somewhat in line with Adventist belief when it comes to my course. Or I like our guest. I like Gabe kasi we're talking about the mind. Since mind, ano ba yung relationship ng nutrition? Or when we call health, doon sa what would be the effect sa ating mental ability to understand and comprehend things. Di ba, Mel? Right. In fact, maraming mga tao na when it comes to using our minds, it's taken for granted. As everyone can see, there's a huge decline when it comes to competencies. Hence, for the reason of having grade 11 and grade 12, it was even initiated by the government several years ago. It's because there's a proven statistics na nagkakaroon ng decline sa IQ ng mga namamayang Pilipino. And in fact, nutrition plays a very important part when it comes to our brain. Kailangan ng sustenance niyan eh. And also, later, aside from that, yung dadagdag din natin yung mga external factors like, surroundings and all that. So, currently, since your course is about nutrition, can you share kung ano yung pinakamahalaga na when it comes to nutrition na non-negotiable na kailangan ng food for the brain na talagang hindi siya nawawala? So, if scientific ba ang question? Scientifically. So, I guess scientifically, madami siyang aspects, no? Meron tayong 3 macronutrients when it comes to, in carbohydrates, protein, fats. So, actually, madami talaga siyang factors. Hindi ko siya masasum up into one word. Or di ko pwedeng sabihin na water, di ko pwedeng sabihin sleep. Kasi it's actually a holistic eh. Holistic talaga ang nutrition natin. Hindi siya just one-sided. So, magandang pag-aralan natin to, no? Napansin ko kasi councils on diets and foods. Eh. So, I thought that throwing in my course would be a good basis para sa ating podcast. No? Yes, I definitely agree with Gabe. And since I think, what is our title? What is our topic for today? Well, our topic for tonight is the mind of Christ versus the mind of the world. So, sa atin kasi ngayon, ang tendency natin mga tao ngayon, as long as sikat, regardless if they're doing it right or wrong, sumusunod tayo. And ang impression kasi natin kay Christ is we can take His kindness for granted. Alam mo, yun yung natin, ay, gagawa lang ako ng konting maintindihan naman to ni Papa G kahit magnanakaw ako ng konti, it's for the greater good. Usually, ganun eh. So, taken for granted si Christ. Kapag walang biyaya, lapit tayo. Kapag party-party na, wala na, nakalimutan na. So, si Jesus taken for granted all the time. So, isa yun sa magiging topic natin, yung usual misconceptions about the image of Christ and also how dangerous it is to be a friend of the world. So, just to share, for the first, at least, may idea yung mga viewers natin. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. Guys, makita nyo yun sa 1 John 2:15. So, dito pa lang sinasabi, it's incredibly dangerous for anyone to befriend, to fall in love with the world.
kapag merong magsasabi na any religion, sect, or kahit sino pa yan, pag sinabi nila na, you know what, maganda yung pagkikipag-friendship ko sa world, I've been getting all these blessings, and then sasabihin nila they are blessed by God, that's a total opposite here. What do you think, Neri? I think, I definitely agree with you. Kasi alam naman natin na bombarded nga tayo ng mga iba't ibang ideology when it comes to music. Later on, we're going to discuss, siguro sa susunod na series natin or podcast natin, we're going to discuss ano ba yung mga epekto ng pagkain. Sabi nga ni Gabe, yung sa mind natin, ano pa. And usually, maraming mga tao na they're just saying na kilala nila si Kristo. Right. Kilala ko si Kristo. Wala naman nagsasabing hindi Pero according to the Bible, kung kilala mo si Kristo, and if you don't want to obey Him, what kind of mind do you have? Is that the mind of God if you're doing contrary to the Word of God? Because our standard is sola scriptura, the Bible and the Bible alone. That's why in order for us to know what is the mind of Christ, we have to read the Bible. Because that is our basis, and that is our standard. And anything that is contrary to the Bible, that is the mind of the world. Tama po ba? What can you say about it, Gabe? In your own idea, for you, lalo na sa mga, anong Gen Z ka ba? Gen Z ka, no? Para ma-aware or makarelate yung mga Gen Z. Para ano napapansin mo ngayon dito sa mundo? How do they define the mind of Christ and the mind of the world? So, thank you for that question, no? The mind of Christ versus the mind of the world. So actually sa ating generation ngayon, no, specifically sa generation ko, Gen Z, masasabi natin na meron talagang distinction, no? Compared sa mind of Christ, syempre dun tayo sa religion aspect, no? Dun sa mind of the world, dun tayo sa mga secular. So actually sa ating generation ngayon, no, medyo clear naman siya clearly siya alam ng bawat bata, no, na ito makamundo, ito makadiyos. So sa tingin ko, yun talaga alam na natin yan innate na sa ating mga puso na meron tayong conscience na ito ang tama, ito ang mali, ito ang sa Diyos, ito ang sa mundo. Yes, I agree with him. Kasi nga, di ba sabi nga, naalala ko kanina lalo na kasi, parang nature ng tao Nature ng tao na akalain niya na yung ginagawa niya mabuti. Because according to the Bible, there is a way that seemeth right unto a man, but it leads into the way of death. Ibig sabihin, hindi lahat ng tingin natin, ng palagay natin, or inaakala nating tama, tama talaga. Minsan, parang presumption lang. Palapalagay, akala lang natin. Mahirap yun Lalong-lalo na, that's why, what is the reason why God created mind? Bakit higher siya sa lahat ng katawan natin? Kasi, according sa study, this is our temple. And according to the Bible, we are the temple of the Holy Spirit. And we are not of our own. And naalala ko, habang i-study ako regarding sa Eastern religion, napapansin mo na yung utak is the chakras or the temple. Which is, saan ba tayo nakikipag-communicate sa Diyos? In order for us to understand the mind of Christ, saan ba nakikipag-communicate ang Diyos? Sa kamay ba? Sa bibig ba? Sa isip. Saan natin wino-worship ang Diyos? Sa bibig or sa utak? Mind. Everything, lahat nakakonsentrate sa mind natin at yung utak natin yung nagkokontrol. Diba? Ibig sabihin, naalala ko yung sabi dyan, sabi sa Proverbs 23 verse 7, as a man thinketh, so he is. That's why, my dear audience, we have to be very careful. Ito yung isang appeal namin sa inyo. Kasi introduction lang namin ito. Na kung saan, we have to take good care of our mind. Kasi, depende kasi kung anong ipinapasok natin sa isip natin. Kung anong pinapanood natin, pinapakinggan nating music, kahit yung mga tao na nasa paligid natin, they can influence us. It could be for the better, or it could be for the worst. That's why, yung utak talaga,
that is one of Satan's strategy, is to hack or parang gawing i-hypnotize tayo para ma-confuse tayo, para dumating sa point na yung ma-deceive tayo, mauto tayo. Ay, ang purpose ni Satan, according to the Bible, is to deceive us. That's why may mga idea tayo, may iba-iba tayong idea regarding kung paano tayo mai-influensya, lalo na yung kaisipan natin. Kaya, ang pinaka-standard talaga, yung Bible, and nakikita natin sa mundo ngayon. Ano ba yung mga very common na nakikita mo na thinking, Gabe, ng kamunduhan ngayon? Bigay ka lang, mag-cite ka lang ng isang example na makikita mo that this is the mind of the world and not the mind of Christ. So, sa pananaw ko, bilang Gen Z again, nakikita ko na the mind of the world, actually yung pinaka number one na makikita natin is yung selfishness, no? Sa lahat ng ginagawa, no? Kunwari sa mga issues, ganyan-ganyan, siyempre, ang tama, yung sarili, no? Yun yung tama eh. So, yun yung makikita natin na mind of the world, ang nature ng tao, yung talaga selfish talaga, self-centered. Exactly. Tama. Ano pang addition mo dyan, Brother Mel? Well, kung titignan natin sa on even if we're going to do a deep root analysis kung ano yung meron about our mind and the world. In fact, dun sa binasa mo nga kanina sa Proverbs 23:7, tutuloy lang natin, as a man thinketh in his heart, so is he. Kung ano yung iniisip niya, yun siya. Many thoughts make up the unwritten history of a single day, and these thoughts have much to do with the formation of character. In fact, pagdating sa siyensya, we are going to talk about mirror neurons. So mirror neurons are the type of cells na, let's say, when you watch someone do something, and you keep on watching them doing the same thing, it ends up you doing the same thing as well. Yes. Nag-agree ako dyan sa'yo. And aside doon, according din sa study, na kung saan may isang monkey, fMRI, in fMRI yung utak ng isang monkey, and na kung saan doon, tinignan yung pag-flow ng dugo doon sa utak niya while eating. Siya mismo, physically, kumakain siya ng banana. Tapos, tinignan naman, another experiment naman, tinignan yung utak niya, hindi naman siya kumakain. Someone is eating banana. Pero tinitignan the same effect. Ibig sabihin, kahit hindi mo ginagawa, pero kung nakikita mo, parang ginagawa mo na. Ibig sabihin, tama yung sinabi ng Bible na kung ikaw na mananampalataya ka, may ginawang masama sa iyo yung kapwa mo. Tapos, sabihin na nating masama, pero nagtanim ka sa kanya ng masamang tinapay, nag-isip ka ng masama sa kanya, naiinis ka sa kanya, kahit hindi mo pa ginagawa, pinapatay mo na siya. Ibig sabihin, ang kasalanan kasi, kahit hindi mo pa ginagawa, basta nag-originate na sa utak mo, kumbaga in-entertain mo na at hindi mo ipinanalangin sa Diyos, that's sin. Kaya nakikita natin na itong kaisipan natin, talagang gusto ng Diyos na pangalagaan natin. We have to contemplate. We need the mind of Christ. Let the mind of Christ be in you. See, kinakailangan natin. Pero how do we get it? Papaano ba natin ma-acquire yung kaisipan ni Kristo? Brother Mel. Well, di ba nga, since mind ang pinag-uusapan natin, it's really important for us to continuously read the scripture. Second, pray without ceasing. Kasi ano yan let's say yung pinag-usapan natin, yung example ng monkey na binigay mo before, I remember watching a video of, let's say a documentary, I can't remember, it was 3 years ago, about naman dun sa 5 middle-aged men doing exercise compared to the other 5 who are not doing exercise. So, ganun din, same effect. Parang, actually, may significant growth nga eh. I can't remember that
yung documentary na yun eh. Pero nagkaroon sila ng significant growth, not as big as compared dun sa dating, sa mga nag-gym talaga. Pero with these 5 people na pinogram nila yung isip nila na they're actually doing the same thing, they're feeling the same weight, they can actually even taste their own sweats. So, brain is really powerful eh. Kaya nga sa ngayon, sa paligid natin, lalo na yung prefrontal cortex natin, which is yung mismong nagde-decide for us and determine which right is wrong, kapag ito, guys, yung nasa gitna natin, yung yes, nasa may part ng noo natin, pag yan ang na-program na unconsciously, you are hypnotized in a sense that you are unaware of. Ang mga signs niyan, usually yung mga masasama, matatawa ka na, which is hindi naman dapat. Diba? Usually ngayon, yung mga jokes ngayon, makikita mo, it's either nagmumurahan, nagsasampalan, lalo na yung parang may tatumbling na something, tas patatamaan, that's very physical. So kapag may ibang taong nagawan mo ng gano'n na mali, hindi siya magandang biro. Then second, which is yung sa Matthew 5:27-28, yung trend ngayon, lustful intent equates to adultery in the heart. Lahat ng makikita natin ngayon sa Facebook Reels, it's either they're wearing undergarments or they're not wearing anything at all, na naka-blurred. Okay, so ang tendency kasi niyan is when you keep on exposing yourself to such atmosphere or such environment, yung hindi normal, magiging normal. Yung mga normal na tama, magiging boring. So usually sasabihin, let's just stay away from Sis Nerissa or Neri kasi boring yan. Ako, sasabihan ka niyan about Bible. Or kay Gabe, natringin first year college pa lang dito sa school, pero he's too uptight. So yun kasi yung nagiging trend ngayon di ba? Kapag tama ang ginagawa mo, kapag you speak for the right things and continue on doing the right things, you are often labeled as boring. Or second, KJ. And then, even Christ had even experienced the same thing when He was here. Di ba? Hindi nga siya pininiwalaan ng mga tao Oh, tama yun, tama yun. Kaya nga, makikita natin talaga, ang daming scope ni Satan. And siguro, kasi nandito ako sa field of education. Yung aking, major ko is MAPE. Na kung saan, isa ding aspect na nakaka-apekto sa ating kaisipan is music. Tama po ba? Okay, I think siguro sa next episode or podcast namin is i-discuss namin tungkol sa music. Anong epekto ng music? Magbigay lang kami ng brief introduction regarding the music. Yung music kasi is, the word music itself, music is nanggaling siya sa root word na muse, means to think. Ibig sabihin, kung true to its nature, mag-iisip ka, to think about God. Dapat ang music, it was intended to think about God. Pero makikita natin, Gabe, yung mga music ba na meron tayo ngayon, especially pop music, heavy metal, and rock music, it could lead us to think about God. Sa tingin mo, anong tingin mo dyan? So tama yun, na yung music talaga ay sobrang nakakaano, na minsan lang makarinig ka lang ng calm music, calm na. Makarinig ka ng energetic music, energetic ka na, di ba? Kaya usually sa mga gym, ang mga pinapakinggan dyan, mga heavy metal, talagang mga rock-rockan, di ba? Kasi yan ay nakapag-energize eh. And then kapag mag-aaral, sa dorm, yan yung usually ka maririnig eh. Ang mga pinapakinggan na ng mga roommate ko ay choir. So, kasi nakakapag-calm, imbis na maging praning ka sa exam, you will be calm, You will be comforted by music, your emotions. So, yun yung pattern na nakikita natin sa pop, Yun yung question ni Ate Nerissa na, ano nga ba yung yun yung mga naririnig natin eh. Usually, mga puro mura na ang music natin, Especially sa pop, yan talaga mga rap, talaga mga hindi lang mura, bastos pa, So, madaming mga aspect ang nako-compromise kapag worldly music ang natin.
Yes, I agree. In addition din, naalala ko kasi, yung music kasi talaga, aside na very visual tayo, yung hearing natin, sometimes tumatago siya to subconscious mind. Hindi, binabypass niya sometimes yung conscious mind. Especially sa beat, ha? Kasi ang akala lang natin, hindi makaka-apekto yung, basta maganda yung lyrics, basta maganda naman yung lyrics, pero okay lang kahit yung beat hindi okay. Pero nakaka-relate. Tapos, yung iba naman sasabihin nila, okay lang naman kahit yung lyrics hindi masyado, basta yung beat okay. Pero ang tanong ba, okay? Pero kung titignan mo, okay nga ba talaga? Pero, kasi nga, music is very influential. And music, according to the study, may emotion siya. Kasi nga, tiga mo, kung malungkot yung music, malungkot ka. May music kasi na rebellious. Naghihigante. Kasi ako, mahilig ako, I'm very fan of music. Lagi ako, madalas akong kumakanta. Pag naiinis ako, ang nagiging comfort zone ko, music. Pag may gusto kong paringgan na tao, gagamitin ko yung music. Yes, nare-relate ko siya. Yes, that's what I did before. And na-realize ko it was wrong. Kasi nakaka-impluwensya sa akin. And unknowingly, nilalabas ko na yung dila ko, tapos nagde-devil sign na ako. Diba? Devil sign? Katulad ng ginawa ng asawa ni Charlie Kirk. Nag-devil sign siya. Nag-devil sign siya. Right. Kaya sabi ko, kasi nakikita ko din very open na sila ngayon when it comes to music video. Kaya minsan nakita ko, gusto kong, parang nakikita ko si Billie Eilish, yung thinking ko, the way niya kinakanta yun, ganun na rin yung pagkanta ko. Tapos parang sabi ko, gusto ko na rin magpakulay ng green sa buhok ko. See? Ito mga figure na ito, ini-influensyahan yung mind ko. Which is, makikita mo ba sa Bible, may ganun ba? Makikita mo yung mind ni Kristo, puro humbleness Hindi yung itinataas Halos lahat ng music, and even sports itself, minsan nakikita natin parang yung mga swag-swag nila. Diba? Uso ngayon sa sports yan Swag-swag sila, ipangyabang yun pride yun Which is, kaninong thinking yon? Di ba thinking ng mundo yon? Na kung saan hindi natin napapansin, itong mga bagay na ito, ini-indoctrinate na tayo at nahihit yung subconscious mind natin. And music, balik tayo sa music, repetition Yung paulit-ulit na inuulit mo yung kanta, di ba kahit ayaw mo nang isipin, napapakanta ka. Kung anong mas maganda kung mag-uulit ka na lang, because according din sa study, repetition is the master of retention. Kung anong inuulit mo, ayun yung nare-retain sa utak mo. At kung anong nare-retain sa utak mo, sooner and later, nagiging character mo na. True. That's why nakita ko na dahil mahilig nga ako sa pop music, yung character ng music, nagiging character ko na. Parang nagiging boastful na ako. Gusto ko, I was dreaming, before, I dreamt about na maging singer. Na parang gusto ko maging kapitag-pitagan, kanina sabi mo. Pero parang worldly lang Ang dami ngayon, even Katy Perry. Mga religious ang kanyang mga magulang, mga pastors. Pero, for the sake na ma-attain yung tinatawag niyang Amy Garnt. Garnt tawag yata niya doon. Kapitag-pitagan na yun ng industry ng music. Sabi niya, doon sa video niya, siguro ma-share natin yun, sabi niya, galing po to sa kanya, and pwede naming ma-share po yan dyan sa link namin. At sinabi niya, I sold my soul to the devil. You're doing really well now, but didn't you release a CD almost 10 years ago? Yeah, I mean, I released a gospel record when I was 15 because I grew up in, a household where all I ever did was listen to gospel music, and my parents are both traveling ministers, and so I kind of sang about, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music, Yeah. but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. See? To the point na para ma-attain mo yung fame, because of pride, willing kang ibenta ang kaluluwa mo. Ang daming mga pop music, mga musician, even the composer, ina-admit naman nila. I've been in rooms at the top of the top, which albums are prayed over demonically. Music is prayed over demonically.
that goes out to the world, goes out to the radio stations, goes out to the public. And when you see that stuff and know that stuff, it's frightening. What do you mean by that, Shane? Prayed over demonically? Rituals, ceremonies to give light to the devil, to Satan. It's a satanic music industry. If you look at what the music is today, the industry is today, for all your Sam Smiths to your Dojo Cats to your Beyoncés they are so demonic, it's unbelievable. And we can't, it's in front of us. It's something that we kind of go, oh, it's just music. But it really isn't. It's absolutely taken over the world, taken over our children, and taken over everything that's coming to the times of world crisis. Na yung inspiration nila, hindi galing sa Diyos. Galing kay Satanas. Kaya nga makikita mo yung mga yung mga parang number 1 sa Billboard. Makikita mo yung mga music video nila and yung mga lyrics. Mga demonic. Dati binabackmasking lang eh. Ngayon hayagan na eh. Kaya ngayon, kasi it's a process eh, to counter culture, to brainwash us. Hindi naman agad-agad eh. Very sneaky sila eh. Kumbaga, hindi ka dadanin sa front door, back door yan. Kaya nga doon tayo nauuto eh. Kasi nga, kaya nga sinasabi ng Bible na huwag daw tayong ma-deceive. Kasi ang dami mga strategy ni Satan. Anything na magko-confuse sa utak natin. Either music, even the food industry, na nakaka-confuse sa utak natin, that's Babylonian system. Ibig sabihin, Babylon means confusion. Ikino-confuse tayo. Kasi pag confused ka, parang lasing ka, hindi mo mako-comprehend or mauunawaan kung ano yung truth. Kaya ang mangyayari, very sensitive tayo. Ang prone ng tao sa sensitivity. Pero okay naman masaktan because we have emotion. Bakit kinreate, di ba, frontal lobe, sabi ni Brother Mel, prefrontal cortex natin. Nandito kasing spirituality natin. Nandito yung freedom of choice natin. Nandito yung intelligence natin. Nandito yung choice natin. Nandito rin yung character transformation natin. It all started sa mind natin. Sa utak natin. Kaya kung gusto natin magkaroon ng mind of Christ, eventually, kung magkakaroon tayo ng mind of Christ, eventually makikita sa character natin. And apart dito, meron tayong tinatawag na limbic system. Limbic system, dinesign talaga ng Diyos yan. Responsible for emotion. Kasi ayaw naman ng Diyos na siniserve mo siya, wala kang pakiramdam, hindi mo napipil. Kalokohan yun, Brother Mel eh. Gusto ba ng Diyos na napilitan ka, hindi ka masaya na wino-worship mo siya? It talks about emotion. Pero minsan kasi, kahit mga preacher, I'm so sorry. Even mga evangelist, mga preacher sa iba't ibang sekta, minsan ang akala nila, puro na lang tayo sabi natin, basta magsabi ka ng totohanan, bahala na dyan yung masaktan. Whether we like it or not, may emotion tayo. Because God created limbic system that is responsible for emotion. Ang tawag nga dyan, E-brain. Emotional brain. Pero bakit nandito yung prefrontal cortex na para kung meron ka mang emotion na hindi kaaya-aya, which is contrary dun sa standard ng Diyos, laging nagbaback up, laging ang control system ay ang prefrontal cortex natin. Sasabihin niya, mali, Nerissa, yung iniisip mo, yung nararamdaman mo, hindi tama yan. That's why, hindi lang nilagay dyan ng Diyos yan by chance na magkaroon ka ng emotion. Pero ang gusto ng Diyos, huwag magpaibabaw yung emotion mo dun sa intelligence mo or your prefrontal cortex. And nakita ko ngayon, di ba, kanina we're talking about Social Dilemma sa Netflix. It's a documentary game na kung saan maraming mga Gen Z ngayon, influence sila ng social media. Bakit nagkakaroon ng bipolar? Bakit nagkakaroon ng depression? Lalo na ngayon, simula na nag-COVID, di ba? Anong unang-unang sakit na nangyari? Anong problema? Aside sa COVID, ano yung nangyari sa mental health ng mga tao? Ano nangyari? Sa COVID, no, quarantine time, no? Actually, madaming mga nag-testimony dito sa church natin na after ng COVID or during quarantine, laganap yung depression nila. Yes, exactly, depression. And according naman sa studies sa US, di ba dati heart lang yun eh. Heart attack yung pinaka-number 1. Nag-number 1 ang suicide rate. Lalo na nag-COVID. Bakit? Ano bang ginagawa, Brother Gabe? Ano nangyari sa atin ng COVID? Lockdown. Bakit na-depress tayo? So yun nga, lockdown, no? We are locked down. So yung
nakalock tayo sa sarili nating mga emotions, sa sarili nating, wala tayong paglalabasan, no? We are locked down, wala tayong magawa. And sa mga taong hindi alam ang katotohanan, wala silang ma-vent out, wala silang Diyos na malapitan, eh, it all goes down to depression, no? So sadly. Yes, and masingit ko lang din, Brother Mel. Sabi niya nga, lockdown tayo. Hindi lang lockdown sa emotion, lockdown sa bahay. Walang fresh air na kinakailangan natin. Tapos ang daming nangyari na during that time, tapos ang daming bombarded tayo ng mga news. Then unemployment, Yes, diba, unemployment, tumaas siya, walang daming mga... nawalan ng work. Tama, na maraming nawala ng work. Na kung saan, nagkakaroon ng extreme anxiety yung mga tao na to the point na nag-lead into suicidal. Na nakikita natin, ang laking epekto. Ang laking epekto sa utak ng tao na kung saan, kasi nga in a scientific study when it comes sa mind natin, may tinatawag silang pathway. Neuro pathway. Na kung saan, itong pathway na kinreate mo, pag inuulit-ulit mo yang iniisip, darating yung point na kahit ayaw mo nang isipin, wala na tayong magagawa. 'Di ba? Parang napapansin mo, you created a pathway na kung saan, yung pathway ito, kung iniisip mo puro masama, lagi ka nalang mag-iisip ng masama. And to the point na magmamanifest na ito sa behavior mo. Right. Kaya pala napapansin ko rin, before, kasi nagkaroon ako ng depression, more than a decade, na kung saan takot ako before. Very afraid ako mamatay. Talaga natatakot ako. Dati hindi ko pa nga makwento eh. After ng 4 years, doon ko lang nakwento, takot akong may open up, feeling ko wala makakaintindi sa akin. Right. Ibig sabihin, yung thinking ko, mundo, pero I think bakit inalaw ng Diyos yon? Kasi kung hindi inalaw ng Diyos na magkaroon ako ng sakit, or nagkaroon ako ng disorder na kasi yun, 6 pataas yung anxiety mo or depression mo, it is considered as disorder. Ibig sabihin, pag 10 years na yan, disorder na yan. Mahirap yung pagdalawa, especially if you have depression and anxiety at the same time. Yes, exactly. And one thing right now din pala, na may dadagdag ko, bago ko makalimutan, maling-mali yung sasabihin, claim it. No, that's entirely wrong. Kasi, limawa, ako before, when I was working on site for BPO companies before, ako, sasabihin ko sa mga kaibigan ko, nag-apply ako ng work. I'm not sure kung na-experience yan, or may crush kayo, or may gusto kayo. Sasabihin lang nung mga kaibigan nyo, claim it. You don't command Christ or God over those. You ask. You do not command. Kasi kapag sinabi mo na claim it, ano na yun? That's the mind of the world. Tas pag hindi ka napagbigyan, magagalit kasi ganon. So, yun lang yung take ko. Tsaka, talaga, it's very true yung sinasabi mo na our mind is so powerful na when, kahit sa mga alaga natin natuta dito kay ihi, you keep on telling the same thing. Even kids natin, may pamangkin tayo, may mga nakababata tayong kapatid and all that. Hindi sila tinuruan ng language 101, right? Ito yung noun, ito yung sa salita na Tagalog. At later, as they grow older, mas malalaman nila. Pero, alam mo yun, through continuous hearing, natututo sila Kaya it's really important kung ano yung mapapainggan ng isang tao kasi you will become that type of music that you actually listen. Kaya napakadelikado talaga. Regarding din doon sa claim, ha? Kasi pag promise ng Diyos, you have to claim it Pero very tricky lang kasi yung mundo. Hindi ako nagdi-disagree doon sa sinabi mo. Kasi before kasi ako, Adventist ako. Alam ko yung truth. Alam ko yan. Pero nang pagdating ng COVID, sabi ng Psalms 91, hindi ko ma-claim. Hindi ko ma-experience sa buhay ko. How come na alam ko yung truth, pero hindi ko man lang ma-experience sa buhay ko? That's why, nakapagbasa ako, nakapakinig din ako, nabasa ko sa Spirit of Prophecy, napakinggan ko sa US, yung mga magagaling din natin mga preachers doon. Sinasabi niya na, pag ang Diyos nangako, totoo yun
You have to claim it. Because that is faith. Because according to Hebrew, una, for without faith, it is impossible to please Him. Right. For him that cometh to God must believe that He is, and that He is rewarded to those who diligently seek it. Kumbaga sa atin, we don't claim it as, kasi sa mundo kasi, kiniklaim nila to as, magyayabang sila. Claim mo yan, nagyayabang eh. Pero you claim it because God said so. Laging nandoon eh. Kasi si Satan very tricky siya eh. Ginagaya niya ang Diyos. Kung may bait-baitan, kung gusto ng Diyos magkaroon ng character transformation na totoo, gagawa din siya ng counterfeit. Bait-baitan naman din. Kaya tuloy, we couldn't recognize. Lahat na lang tuloy ang ginagawa natin. Ito yung problema minsan sa atin eh. Lahat na lang tuloy kasi nakikita natin na gano'n ang mundo. Pinabrand na natin as bait-baitan. Well, in fact, ang Diyos naman na nakakaalam ng puso ng tao eh. Kaya nga, it's very tricky. Even on Facebook accounts, I'm sure you have came across different Facebook accounts before. Makikita mo dun sa FB, like the one that I've recently viewed, siguro mga 3 days, 3 days ago ba yun? Basta may na-view ako na Facebook account. Di ba uso yun, gagawa ka ng profile description, and usually yung ginagawa ng iba, they put on Bible verses. Ito yung picture mo sa Facebook, and then you have your profile description there. Ngayon, sabihin natin, Proverbs, ganito, then nakalagay, claim it. Okay? Pag tinignan mo sa profile picture, taka-topless. Or kunyari, nakathong. So it's very inconsistent. And yun nga yung parang ang ironic lang na part nun. Na, I mean, I'm just being honest with you guys. Before, when I was, I used to enjoy viewing such profile before sa Facebook. Pero kung eventually, kasi talagang it will affect how we think, how we look at things in life. Kahit sa Facebook, may mga makikita kayo dyan na parang, ba't puro about lust na lang yung nakapost tungkol sa profile na to lagi. Pag tinignan mo naman yung may mga sinishare niya na videos, it's either may magkaakbay or there are certain levels of profanity na meron doon. Kaya sa atin, ang raming aspect, music, environment, family, nutrition, ang dami nakakaapekto sa mind ng tao. Kaya nga talaga ang sinasabi sa Bible din, and even in Ellen G. White's, by indulgence in sin, men are setting their moral powers under the control of Satan. Tandaan nyo, ang babuti, hindi pwedeng magpanggap ng masama yan. Pero ang masama, pwedeng magpanggap ng mabuti. Surround yourself with people who will lift you up, who will provide you with the right course, with the right moral compass, para at least kung nasa sitwasyon ka ng kaguluhan, things are not doing well for you, at least you have the right set of people. Kasi pag maling tao ang pinuntahan mo, mas magiging malubha yung kasalanan, yung magiging sitwasyon mo. And at the same time, lalo na kapag ka-unbelievers pa yan, mamaya, pahamak pa ang gustong mangyari sa'yo imbis na tulong. Yes, and exactly. And then, naalala ko rin, kasi ngayon sa mundo nakikita ko, very popular ito sa social media, lalo na sa Facebook. Sinasabi doon, manifesting. Very palasak na ha. Which is, kung titignan mo sa Bible, it's biblical. Manifesting. Pero what makes it mali? Because of the context. Kung anong pinoportray mo. Because if the Word of Christ, if the Holy Spirit is in you, magmamanifest siya eh. Pero ang ginagawa ngayon, just same thing as yoga. Marami tayong nilalaktawan ngayon, pero puro laktaw-laktaw tayo ngayon. Kasi later on, didiscuss natin thoroughly regarding sa yoga and music. Kumbaga kasi introduction lang natin ito, na kung saan, ginagaya talaga. Sa yoga, bakit sila nag-yoga? Gusto nilang mag-manifest sa kanila. Kasi yoga is originated yan sa India eh. It's a Hindu religion. Pero binabrand lang as sports, exercise. Diyan nga tayo nauuto eh. Kasi sabi exercise, sinasabi sports. Without thinking na hindi natin napapag-aralan, kala natin mabuti. Pero steep pala siya ng Eastern religion. Na kung saan makikita mo, di ba sa Hinduism, merong iba't ibang klaseng mga
God Gods, and right. goddesses. Oo. Na at itong mga God and goddesses, nagmamanifest siya sa iba't ibang tao. Parang si Shiva in a Shakti form. Shakti is another kind of Position God. Sa yoga yun eh. May position Siya pa rin din yun eh. Si Shiva in a Shakti form, Shiva in ganitong form. Ibig sabihin, nagmamanifest siya. The same thing idea sa Diyos. Kaya nga, di ba, ang gusto ko yung topic, Mind of Christ eh. Kasi parang tricky, kasi nga si Satan ginagaya, parang somewhat Mind of Christ, kasi nga, mingling with the true with the false. Pero hindi eh. Puro nakikita ko si Satan, dahil nga sa kagaya-gaya niya sa, hindi siya parang nasa box lang siya, at wala siyang magagawa, hindi yung mga bagay na nagawa ng Diyos. Pero more on deception. Na kung saan nagmamanifesto yung mga sabi na natin sa yoga, ano makikita mo, ano nagmamanifest sa kanila? They were practicing different kind of posture just like animals. Na kung saan, parang kung ikaw, later on, di mo napapansin na okay pala. Parang marerelate mo na evolution is all about animals. That tayo is the highest form of animals. Kasi ang pinoportray ng yoga is animals eh. Na kung sa makikita mo sa evolution, animals din. Parang hindi na sa'yo masamang tanggapin or i-accept yung evolution. Kasi what you're doing, what you're practicing is, say for example, cobra pose. Hayop yun. May dog pose, may frog pose pa nga doon sa yoga. Which is, anong nagmamanifest sa'yo? Di ba dapat si Kristo, hindi yung hayop? Kaya tuloy nakikita natin, isipan ng tao, asal, hayop. Sorry mga viewer ha. Pero naalala ko lang eh. The same thing, kumakain tayo ng milk. Right. Instead of breastfeeding them, kasi yung nutrients, lahat ng nutrients na kinakailangan ng newborn baby is present na doon sa milk ng nanay. Which ang ginagawa, instead of breastfeeding, anong ginagawa? Pinainom ng ano? May tawag doon eh. Ang tawag nila doon? Synthetic milk siya. Synthetic milk. Oo. Which is, ano ba napapansin nyo sa mga bata ngayon? Imbis maging asal tao, nagiging asal? Hayop. Tsaka moody, sobrang... Very moody. Yung tantrum nila is off the chart. Parang all the time Yes. nagtatantrum. Kumbaga, isa din doon, I'm so sorry. One of the components is chocolate. Kasi yung chocolate is, meron siyang isang chemical component which is carbon caseinate. When we say carbon caseinate, it's another kind of, ito ay tinatawag na, parang monosodium glutamate. It's a glutamate, betchin. Ibig sabihin, sa mga chocolate na kinakain natin, ibig sabihin, meron na silang MSG. Kasi bakit nila nilalagyan ng MSG? Para masarap sa panlasa. And it could affect your mind. Kaya pansin mo sa US, may isang study doon, may isang school, public school if I'm not mistaken, na kung saan siguro isa sa program nila, kung di ako nagkakamali, is pinapainom nila yung mga students nila ng milk, synthetic milk. Nagaling sa hayop, of course. After daw ng uminom yung kanilang mga yung mga estudyante ng mga teachers, nagiging hyper. Kaya hindi ba tayo nag-wonder, bakit nagiging hyper sila? After lang uminom ng milk, nag-aasal? Tao ba or asal hayop? Nag-aasal hayop sila. Kasi kung tao lang dinesign ng Diyos ang tao na to act properly. Diba? Kasi kaya nga may brain tayo eh. What makes us different dun sa mga hayop? Kasi kahit titignan mo yung brain ng hayop, napakaliit. Kahit chimpanzee eh. Diba? Yung pinakamas malaki pa nga daw, din sabi nila, I forgot kung ilang percent yung dog, kaya medyo close siya sa hayop. Close siya sa tao, I mean. Nakikita mo yung utak nila, bakit mas malaki yung utak natin sa lahat ng form ng animals? Kasi may ability tayo to worship God and to reason out. Kasi ang ginagamit ng hayop is emotion, instinct niya. Feeling niya, just same thing as ahas. Kahit nadaanan mo na siya, kakagatin ka. Feeling kasi niya, gagawan mo siya ng masama. Puro feeling. Which is tayo, hindi tayo govern lang ng feeling, kaya may prefrontal cortex tayo. Kaya nga, hindi tayo hayop. Pero ay nangyayari, yung mga kinakain natin, nakaka-apekto sa ating mga utak. And I'm pretty sure we're going to discuss thoroughly also about
the mind. Kasi introduction lang din naman natin ito. Na kung saan itong kaisipan natin, naapektuhan yung pagpili natin. Tama ba? Right. Which is the freedom of choice. Sometimes, ang tendency ngayon ng mga tao ngayon is to choose bad things. Tsaka mainitin yung ulo nila ngayon. Yes. Yung ngayon, nakikita natin sa news, yung anak, tinaga yung nanay sa ulo, yung tatay, completely beheaded the entire family. So, may nagkakos may trigger when it comes to them. Alam mo yung parang yung pasensya nila, sobrang ang iksi ngayon compared to how it was before. And ako, batang 90s kasi ako. Kung may mga cases ng hydrocephalus back then and depression and anxiety, it wasn't as high as it is right now. Napakakonti kasi siguro sabihin natin na siguro mas tagtag yung katawan ng mga bata noon. Kami, walang mga gadgets eh. So, ang tendency, pagdating ng alas 4 ng hapon, lahat yan nasa labas, tubang preso, langit lupa, saksak puso. So, talagang akyat puno ng ng atis, akyat puno ng ng aratiles. So, talagang tagtag yung katawan namin noon. Pero ngayon yung mga bata ngayon, it's either sobrang moody, tantrums nila iba, hormones imbalance, yung sinasabi nila na we'll get to that on a different topic, yung pag-rise ng LGBTs, suicidal rates are high, yung pagpatay din, crime rates are high. Ang dami, kumbaga, yung decision, since ang dami na talagang apektado yung utak nila sa pinapanood nila, violence, yung too much violence, sa nilalaro nila na games, yung mga decapitation ng mga ulo ng mga opponents mo and all that, mga games na nakakagulat na before, it was considered as something morbid. Pero ngayon, it's fun. Alam mo yun? So, everything is being turned on a different perspective. Yung mga hindi normal, nino-normalize. Yung mga normal, tinatanggal sa society. Kasi boring, kasi KJ. Yun. I mean, honestly speaking, kailan ba ang tao na patuloy na gumagawa ng tama, mapahamak? It's very, very, very rare, di ba? Naman na gano'n na nangyari. Pero sa ngayon kasi, since ang mga tao, they keep on doing things na parang sa tingin nila na, ay okay to, kulitin. Yung si ate doon, ganyan-ganyan, prank lang to, sampalin mo kanyari and all that. We don't do that before. Pero ngayon, it's being normalized. Kasi not only it's disrespectful, pag mali yung taong ginawa mo nun, may baril, patay ka eh. Tsaka bro, may naalala ko, Brother Mel, Gabe, naalala ko kasi teacher ako eh. Teacher ako before, nagtiteach talaga ako sa school. Naalala ko ngayon, yung mga estudyante ko before, siguro hindi ko na siya papangalanan. Para sa kanila, may isang former co-teacher ko to, na mahilig siyang magmura. Mahilig siyang magmura. Like PUPI or Yes. GA, lahat ng In front curses. sa class. As in, Yes, PI. any time of the day? Madalas, which is okay na lang, nagno-normalize, tumatawa lang yung mga estudyante. Alam mo, sabi ng mga estudyante, kahit yung mga kako-teacher ko din, may mga nagsasabi sa kanila, totoong tao yan. Oo. Totoong tao yan. Which is, araw-araw ko na lang yung nagsasabi na, at least, ito mga, sabihin na natin, uso ngayon, marites. Sabihin na natin, kasi ganito ako eh. Ano pa kailan mo? Ganito ko, hindi katulad mo, bait-baitan, nagpapanggap. Diba? Which is, nakikita mo, ako at least totoo, real ako. Diba sabi naman ng Bible, kung magpapakatotoo ka na, sa mabuti na. Pagpapakatotoo ba yun? Pagpapakatotoo sa masama. Gusto ng Diyos kung magpapakatotoo tayo sa mabuti na. Kasi kung nino-normalize natin yung pagmumura as pagiging totoong tao na dinesign ng Diyos, standard ng mundo yun eh. Tingin ng estudyante ko, it was okay. Okay lang kasi naging totoo siya eh. Tsaka cool. Cool ka. Oo, cool. Pasok ka sa mga sa Oo. tropa noon. Hindi ka mawawala sa galaan noon. Yes. Eh, ikaw, how about your experience, Gabe? Oo. I mean, for sure, may mga nakilala ka din somewhere along the way. Tayo kasi, even sa mga relatives natin, mga kaibigan natin, we ask them to be careful na who they associate with, lalo na pagbago. May iba kasi, di ba, ang term ngayon, pag FC, ready ka na, kumari, mangungutang na yan. Di ba, ganon mga feeling close eh.
Di ba? Usually, may mga ganun na parang kino-close ka, pagdating ng ika-4 na araw, ika-5 araw, mangungutang na. So, ano gave you experience mo? Kasi right now, mahirap yung situation compared to how it was years back. Ngayon, mas mga makukulit yung mga tao ngayon, lalo na yung mga kabataan eh. So, can you share, let's say, a few experiences that you had really tough challenges sa dealing with such situations sa yung mga tao? So tama yun, no? Yung situation ko ngayon compared sa dati, no? Medyo mas iba talaga, no? Yung temptation is bigger. It's better. More updated. Kasi Nag-upgrade din eh. yes. Kumbaga yung sabihin natin, no, yung mga pornography, no, dati binibili pa nila yun eh. Pero ngayon, isang pindot na lang meron na. So, actually sa generation namin ngayon, isa sa mga pinakalaganap yung pornography. Sa mga friends ko dati, naalala ko nung ako'y nasa dorm. When I was staying at the dorm. AUP? Yes, AUP na merong akong kakilala na mataas yung body count niya. No, so alam na ng viewers natin kung ano yung body count niya. So hindi na natin sabihin kasi sino yun, syempre. Pero, so kinuwento ko yun dun sa dormmate ko na medyo matagal na din sa AUP kasi working students. So, matagal na talaga siya sa AUP. Ngayon, nagulat siya. Nagulat siya na, ala, may ganyan pala sa age nyo. May mga ganyan kataas na na para bang joke na lang or para bang fun na lang yung premarital sex. So, kumbaga, yung kanyang perspective dun sa dating AUP and sa generation naming mga new freshmen ngayon, parang iba, no? Na siya nagulat siya na, ala, first year, tapos ganyan-ganyan. Whereas sa amin, sa mga usapang doon sa aking mga, kasi iba-iba naman yung class namin na madami kaming subjects. So iba-iba naman. Sa class na yon is parang normal na lang doon sa mga students na yon. So madami pa, hindi lang siya sa pornography, sa mga sex. Marami din eh. Kunwari sa mga paninigarilyo dati, so syempre ang hirap manigarilyo, amoy na amoy eh. Pero pag ngayon sa vaping, so mabango na. Yes, Oo, madali na lang, pocket size. Upgrade din eh. Oo. Kung kailan mo updated, no? Kung kailan mo gusto, ilabas mo lang sa mo. Minsan nga, meron silang ID lace pa na nakasabit na lang yung sa leg nila. So talagang upgraded na ang kasalanan, no? Ang galing ni Satan, no? Pero alam naman natin, mas magaling yun Diyos eh. Kumbaga, hindi lang natin napapansin na kahit mismo din sa Christian school, nakikita. Ang laking impluensya. Kasi makikita, sabi mo nga kanina, Brother Mel, na una muna nagsisimula, but minsan nag-wonder tayo, bakit yung mga TV commercial, bakit may mga sexing mga babae? Tapos bakit makikita mo sa calendar, naka two-piece? Di ba? Hindi ka mag-wonder, hindi ba yung nakaka-apekto sa isipan natin? At kung itong kalendaryong ito ay araw-araw ko nakikita, hindi ba darating sa isipan ko na mahumaling ako? Di ba? Kasi later on, yung pagiging sa vaping, simula mo na yun, start sa maliit eh. Hanggang sa, di mo na napapansin. Kaya nga sabi ng kanta, nagsimula sa patikim-tikim eh. Hanggang sa, nag-upgrade nga. Kaya nga nakikita natin na yung kaisipan talaga ng mundong, ng isip ng tao, dyan tayo inaatake ni Satan. Lalong-lalo na inaatake niya yung mga bagay na kinakain natin, pinapanood natin, pinapakinggan natin. Meron din akong naalala ko si Jeffrey Dahmer. Alam ko naman familiar kayo doon. Isang documentary ito tungkol kay Jeffrey Dahmer. Yung mukha niya parang anghel. Di ba? Ang amo. Brother Mel, hindi mo papagkakamalang merong Killer? killer, Sobrang na merong pogi. masamang budhi. Kasi yung mukha niya, pag kinakausap mo siya, mahinahon. Kaya kung titignan mo lang yung physical appearance, madadaya ka eh. Kaya nga, ayun nga eh. Na nakita ko dun sa documentary, tinatanong siya, mas ang tinitira niya kasi is yung mga black people. Tapos, Racist siya, oo. aside din racist siya, pinupugutan niya yon. Gumagawa siya ng altar. Tapos, niya, Ah, piniphysical niya, sinesexually assault niya.
Yung mga, lalo na yung nakikita niya na mga may pagka-bisexual na mga black, paboritong-paborito niya yung mga black. Tapos papugutan niya ng ulo, tapos gumagawa siya ng altar. Tinanong siya, what makes you, do that things? Tinanong siya sa ng isang anchor Oo, doon. syempre, may dahilan yun. May dahilan. Sabi niya, una daw kasi, parang may nagsabing, gawin mo. May nag-urge siya sa kanya na gawin mo. Pag hindi niya nagagawa, na-stress siya. Tapos, in-interview pa siya, mahilig daw siyang manood ng horror. Horror movie at the same time, pornography. Kasi nga, makikita mo, nagkakaroon yung epekto ng pornography sa utak natin, the same effect pag ikaw ay naka-heroin, any kind of drugs. Mag-heighten yun lalo. Yes. Pansin mo, hindi mo ba napansin, whether we like it or not, before, nanonood tayo ng pornography. Nakatry tayo yan, bro. Before. Nakatry tayo. Maging honest na lang tayo sa mga viewer eh. We were there before. Pero hindi na ngayon. Hindi na dapat ngayon. Na-try natin yun eh, kahit nga ngayon eh. Yung pinapanood natin sa mga drama-drama, tingin mo yung kissing scene, hindi yan pornography. It's a form of pornography. Nakala natin, hindi pornography. Yung tinatag, hinuhubaran Kasi pa lang yung na-normalize na Yes, Oo. it's pornography. Kala mo lang, hindi drama yan. Hindi. May drama, hindi lang basta drama yan. Yung drama inintegritan ng pornography. And even animation na rin. Yung mga Yes, cartoons. even animation. Di ba? Na masyado ng it's either provocative in nature. Yes. I mean, syempre in Japan, they're very well known when it comes to anime. So, different kinds of genre. May mga stories pa sila dyan. May mga different kinds of fetishes din available to cater each and everyone's needs. So basically, kung gaano karami yung genre ng isang pornographic film, depende na rin yan kung anong, whatever it is or whatever works for the person. It means ganun karami yung mga tao who consciously indulge themselves to such genre. Kasi pag lalo na halimbawa bestiality, bawal yan sa Deuteronomy. Like having sex with animals and all that. Talagang papatayin ka niyan eh. Yun ang utos eh. Di ba? Ginagawa na ngayon eh. Pag babae, nakipag-sex sa hayop, papatayin, alagay sa Deuteronomy yan. And now, they even have those as an option dun sa mga iba't ibang pornographic websites na may genre. Bestiality, that's what they call it. Meron pa, nauuso ngayon ang incestual relationship, regardless of, let's say, kung first degree or second degree or third degree, ang lala na ngayon ng mga Including ganon. pedophilia. Yun ang ninonormalize ngayon ninonormalize ang sa pedophilia. Amerika, sa US. Itatopic din natin itong pedophilia. I-discuss natin sa susunod na. Kaya nga sabi mo, makikita mo ang lakas ng epekto ng napapanood mo. Kasi yung epekto sa utak mo, the same effect as nakahay ka sa substance abuse, sa substance ng mga drugs. Na kung saan, ayun na nga, hindi na nila napapansin kasi na-infer yung prefrontal cortex mo. Wala ka ng control eh. Ang mas gumagana, kasi pag nagkaroon ng problema ang prefrontal cortex mo at ang mas gumagana limbic system, puro emotion ka, hindi mo na makokontrol yung emotion mo. Kaya kailangan susundin mo siya. Kaya sabi ko, kaya pala nangyayari ngayon na before, nanood nga ako. Even music. My dear viewer, kaya ina-advise namin kayo as much as possible, kung may iwasan nyo, lalo na yung mga music ngayon, maraming music ngayon na very sensual in nature. Na-try ko yan. Ano bang kanta yun yung sa Careless Whisper? Yes. Di ba talagang kahit hindi mo naman pinapakinggan yun Di ba sumasayaw ka na parang daring? What makes you dance like that na parang daring? It's because of the music na na-impluensyahan ka. Ibig sabihin, music can be sensual in nature, which is pornography in nature. Hindi ko napapansin before habang kumakanta ko, para ma-feel ko yung kanta. Minsan, yung kamay ko naggaganon ako. Yung parang yung gaganon ka lang siya. Before, I did that before. Kasi nga yung mga hindi normal, normalize, yan kasi yung danger pag hindi ginaguard ang mind eh. And ito talaga, ang magde-decide din sa atin would help us decide kung tama ang gagawin natin at mali. At kung pag ito ginawa natin ulit sa susunod, ano yung mangyayari? Hindi lang limited sa current event eh. Pwedeng ikamatay mo to sa susunod, ikayaman mo, ikahirap mo, ikapahamak ng mga tao nasa paligid mo.
So, napakaraming bagay eh. Their standard of yung paniniwala nila. Belief eh. Kasi yung kultura eh. Na na-adapt nila dun sa traditional na kinabilangan nila. Traditional way, sabihin na natin, tayo, di ba? Tayo naman, before, makita natin yung kultura ngayon. At culture before and tradition ngayon. Di ba, laking difference? Dati, kailangan Maria Clara ka. Ngayon, revealing eh. Di ba? Ngayon, kinikis-kis na yun. Di ba? Ngayon, halos mapakita ka na eh. Di ba? Wala nang itinatago eh. Kasi para sasabihin mo, kasi nag-start din naman yan during they called it sex revolution, nag-start yung hippie movement, na kung saan, depressed ang tao. Kasi hindi mo basta ma-introduce yung culture, o tinatawag nilang counterculture, kailangan magkaroon muna ng problem eh. Na kung saan nakita mo, before hindi naman ganun yung mga tao eh. Di ba dati, Maria Clara ang mga Pilipino conservative. Oo. Very conservative ang mga Pilipino before ha. Kahit ngayon mga jowa-jowa ng mga artista, hindi nila nire-reveal eh. Palihim eh. Pero ngayon, bulgaran eh. The way they wear, tapos kung anong ginagawa nila, parang nakikita mo na parang papuntang Sodoma, Gomorrah na tayo eh. Naku, sa mundo lang, napakalapit na talaga ng pagdating ng Diyos. Naku, saan yung isip ng tao, isip mundo na eh. Naku, saan makikita mo na tapos, nakikita ko pa yun sa church. The way they wear, the music that they have, ganun din sa church na na-adapt na natin eh. Even kung ano yung mga gestures, minsan yung labas-labas lang ng dila natin, yung may tawag doon eh, which is kala natin okay lang eh. Ako before eh, tapos yung mga ganyan ko, kala ko okay lang eh. Na minsan nadadala ko sa church. Kaya nga minsan mo, nai-influensyan even your religious aspect na you couldn't notice kasi you're unaware, you're not conscious. Nahit kasi yung subconscious mind mo. That's why, talagang napaka-critical ng stage natin ngayon na kung saan ang lens talaga natin is, ayun nga, may nabasa ko, this is one of my favorite author, Ellen G. White, sabi niya, we have to guard the avenue of the soul. Ibig sabihin, what are the avenue of the soul? Ito yung mga senses natin. Sense of taste, sense of hearing, sense of smell, sense of sight. Ibig sabihin, we have to guard of it. Sense of touch natin. Anything na, porque tingin natin, mabango, mabuti na. Hindi lahat maganda sa panlasa, nakabubuti. Hindi lahat na napapakinggan natin na maganda, okay na. Kaya nadadaya tayo sa mga senses natin eh. Kaya nga, yung pagiging sensual, it talks about senses. Tama ba? Kaya nga, sensual. It talks about senses. Na nadaya tayo sa mga senses natin. Diba, everything na, kahit ngayon binabasa natin eh. Dati mahilig ako sa novel eh. Kaya tingnan mo, nagiging malaswa yung isipan ko before. Kasi babasa ko, di ba ito sa novel? Novel lang yun Very steamy yung mga ibang, Novel. alam mo yun, yung mga nangyayari, yung description, very specific. Tapos yung parang ikaw din na, parang kung nakita mo naghahabol ang tumatakbo sa novel, or lalo pa kayo napapanood mo, di ba na mamawis ka rin? The same effect eh. Sa horror movie, di ba, yung parang tumatakbo yung dahil hinahabol siya ng zombie, di ba, epekto rin sa, uy, tumakbo ka na. Tapos makikita mo sa boxing, bugbugin mo, suntukin mo. Nagmanifest na sa'yo yung pinapanood mo. Hindi lang sa mind mo, kundi sa physical aspect ng buhay mo. Nakita niya, which is napakadelikado kasi itong mga UFC. Pinapanood mo lang yan. Right. Nagiging brutal ka dyan eh. Tinuturuan kang pumatay. Which is legal. It's because it's a sports. Nililegalize eh. Kala natin, ito lang, music lang. Even the sport itself, kala natin, boxing, si Manny Pacquiao, iniidolo natin. Iniidolo natin yung pumapatay. Tinuturuan tayo kung paano pumatay. Right. Kung paano physicalin yung kapwa niya. Meron bang ganun na, is that the ideology? Pero Christian yon. Tama ba ako? Even Manny Pacquiao, kiniklaim niya that he is a Christian. Pero, meron siyang binubugbog na tao. Di sabi ng Diyos thou shall not kill eh. Kasi when we say thou shall not kill, hindi necessary na papatayin mo agad siya. Kung unti-unti mo siyang pinapasay, it's the same thing as killing a as person. killing. Pero nakikita natin, normalize, kasi sikat siya. Kasi nananormalize, kasi nga, ang point of view ng tao mabuti eh. Kaya nga sabi ko, may mga bagay na, kaya there is a way that seemeth right unto a man, but it leads into the way of death. Pero ito pala, it's, sabi nga, even theater.
even entertainment itself. Because kung pag-aralan natin ng medyo deep ang entertainment, or sabihin na natin, acting. Sa Socrates ba to, kung hindi ako nagkakamali. Kasi ang nagsimula talaga ang theater, dyan din sa ano yan eh. Inspire ang Greek theater. Nasang nila, sabi, I forgot if that is Socrates, pero isang Greek. Na sinabi niya, one way to evoke spirit is by acting. Ibig sabihin, if you're doing an acting stuff, means you're evoking spirit. Bakit ka nag-evoke? Kasi pinapractice, ginagaya mo yung isang tao na hindi ikaw. Kaya in order for you to portray that kind of person na sinasabi dun sa script, you have to evoke the spirit of Malcolm. Na ikaw at si Malcolm ay iisa. Ibig sabihin, if we're gonna watch that kind of movie, or yan, sa theater, sa drama, pinapanood mo yan, kung sila inspired because they were evoking spirit, ikaw din, while watching, is evoking spirit. And according dito kay Anton LaVey, the founder of Church of Satan, TV, I'm so sorry, my dear audience, TV, kung meron daw tayong TV sa ating bahay, it is the satanic. Naglalagay tayo sa bahay natin ng satanic altar. Yeah, parang medium, kumbaga Yes, parang it's a conduit medium. to the spiritual realm din Yes, sa it's atin. like channeling. Nanonood ka lang, sabihin mo natin kasi, I'm so sorry, K-drama eh. Ibig sabihin, if you're watching K-drama, you're evoking the spirit. That's the reality. May napanood ako, isang artist to, I forgot nakalimutan ko lang yung name. Siguro, i-edit mo na yan, tawag dito, ano mo siya? natin. Include Include natin? natin dyan. Sabi niya, simula na nag-asawa siya, artist to, actor to, may kissing scene doon. Kissing scene doon na sinasabi niya, never ever akong hahalik sa hindi ko asawa. Kaya ang ginawa nila, si Kirk Cameron yata ito, kung di ako nagkakamali. Nasabi niya, ang ginawa niya, nag-request siya dun sa director na ang hahalikan niya, asawa niya. Ang gagawin niya, silhouette lang. Naka-silhouette. Kasi whether we like it or not, if you're kissing someone na hindi mo asawa, it's fornication. Kahit sabihin mo, nanonormalize lang, it's because it's an entertainment. Okay na lang kasi ito naman yung kalakaran ni entertainment. That's an art. May masama ba sa art? Ganon din yung artist eh. I'm so sorry, mga kapatid. Usually, majority ng mga artists, mga painter ngayon, they do have psychological problem. Kung talagang ang Diyos nagmamanifest sa'yo, kung sinasabi mo you're claiming, kasi yung mga Christian, even Taylor Swift, they're claiming na nasa Diyos sila. Naka-wear pa nga sila ng cross eh. Pero hindi sapat kasi nasabihin mo na kilala mo si Kristo eh. Pero kung nakikita sa buhay, hindi nga rin sapat na pinipreach mo yung katotohanan eh. Kung hindi din nakikita sa buhay natin. Kasi it will show eh. You don't have to explain any longer pag nakikita nila sa character. Which actually leads me to ask Gabe as well. Kasi in his age right now, especially kasi with all the pressures na from family, andun yan, schools, maintaining your grades, lalo na kapag you're on scholarship, iba yung approach dyan. Siyempre, we need to have your own personal space din eh. Kailangan kasi yan for your own mental health. Siyempre, andyan din si Christ. I mean, our daily devotions, weekly worship. So, para at least dun sa mga ibang makakapanood din, I'm sure there are some parts of your life that you have to cut off people eh. Regardless of how you enjoy their company, regardless of what type of relationship you built with them, you have to make a tough decision of cutting them off. Kasi it's getting out of hand. And usually for us, it's actually better kung malalaman natin at an early stage to cut people off. Yung iba patay na, hindi pa nila naka-cut off yung people. I mean, the cycle goes on. Pero ang mas maganda kung as early as now, we are able to identify kung yung mga taong nasa buhay natin, friends, relationship, or any of that, are considering tipong
hindi nagiging maganda yung impact sa mental health natin kasi mental health affects your health. Eventually, then you start to get ill. Tuloy-tuloy yan eh. So, ano yung ginawa mo? Let's say, what were the toughest decisions that you made before? I mean, at this age, syempre, kailangan may gawin tayo eh. Eventually, parang sasabihin mo, pag pinagtuloy ko to, itong mangyayari sa akin eh. Alam mo yon? I mean, ano yung I'm not going to get into particulars what about that, kung ano yung nangyari, pero how did you cope up and how can you advise, lalo na yung mga kabataan na nasa age range mo to cope with it? Kasi hindi madali eh. Especially, hindi pa fully matured yung reasoning Yes, our ng prefrontal mga tao. cortex. And especially at your age, I'm not saying you're not physically mentally capable. I'm not saying that. Pero kasi may iba-iba kasing tao eh. Iba-ibang approach, ibang experiences. So, how are you be able to handle it? And then, kailan mo sinabi sa sarili mo, enough is enough. Regardless of any form of relationship. And the third, paano mo masasabi dun sa mga ibang, let's say, mga kabataan na nahihiya magsabi ng problema nila or kung paano nila gawin. Kasi ang tendency niya, papalalain na lang nila eh. Then eventually, bahala na, pakamatay na, tapos na yung problema. So, how are you be able to handle those Before mo na pressure? si Gabe, may gusto na ako isingit. Regarding doon, di ba sabi mo, hindi yung development ng utak Right, natin. right. Kasi whether we like it or not, from 1 to 29 years old, hindi pa fully develop ang frontal lobe. Nabasa ko yan. Believe it or not, accept mo or hindi pa talaga fully developed. Kaya nga nag-wonder ako, bakit si Jesus nag-start ng ministry niya at the age of 30? Because at the age of 30, ang prefrontal cortex niya, ang brain niya, Doon ay is fully developed na. Yes, fully That's why developed. nakita ko, kasi according naman sa Bible, we are perfectly and wonderfully made by God. Right. Alam ng Diyos eh. Kaya nga, nakikita ko na, since hindi siya fully developed pa, and there's a possibility na, kaya nga, pag 1 to 29 years old, you're considered as a child. And according to the Bible, train up a child in the way they should go, and when he is old, he will He will not depart from it. Since I'm 30, hindi na kami child, adult na kami. Pero parang 1 to 29, they're considered as a child. Dapat talaga nasa poder pa sila ng magulang nila. Yes. Kaya ngayon, bago ko lang maisingit ko lang din, Gabe. Kaya ngayon, tingnan mo, which is, nakikita mo na very normalized na sa US, yung move out. At the age of 18 years 18. old, kailangan mag-move out na sila sa bahay nila. Which is, tingnan mo, papansin mo, ano nangyayari sa kultura ng US? They keep on making the wrong decisions. Yes. Tapos baby fathers are Yes. everywhere, di ba? Yung More mga on divorce, ang taas din. Abortion. broken families. Yes. talagang- Kasi nga kung i-compare mo dito sa Philippines na kung saan kahit naghihirap, basta stay together. Kasi yung impact ng family mo, nagkakaroon pa rin, whether we like it or may kahit yung family mo, napaka-worst nila, nagkakaroon pa rin sila ng, sabi natin, moral support pa rin na nakaka-apekto na sila sa Right. atin. Oo. Doon, sobrang liberated sa US eh. Na kung saan kahit magulang nila, walang pakialamanan doon eh. Kaya, kaya kailangan mo maging responsible. Kaya nakita ko na, which is I disagree, doon na i-move out na sila at the age of 18. Kasi nga, hindi pa fully developed. Hindi They're pa, considered as a right. child. Okay, balik na tayo kay Gabe. Ayan. Sige, ayan. So yun nga, no? Yung in the question kung paano i-cut off, no? Paano mag-move out sa What friends. made you led to a point where you had to cut off people from your life? So, paano umabot sa ganun and how were you be able to cope up with it? Hindi mo na kailangan i-explain what it was, ano yung mga dahilan, pero bakit mo nasabi sa sarili mo, hindi, I need this bunch of people out of my life really soon or else ito yung mangyayari sa akin. So, yung mga ganun. So, yung pinaka-main reason ko, no? Of course, yung conscience ko. Na sinasabi ng conscience ko na wag. Na wag dyan. Wag ka sa mga friends na yan. So, actually, recently, siguro sa aking life, sa recent parts lang ng life ko nangyari yung nagkaroon ako ng conscience na wag dito sa taong to, wag dito sa mga friend group na to. So, kung paano ko na-cope up yun is, syempre, sa Diyos lang. Yun lang talaga, ang kapit natin sa Diyos. Right. Yan yung usually yung tumatak sa akin na kanta growing up, yung though no one joins me, still I will follow. Yun yung
pinaka part ng lyrics na yun sa kanta na nag-ano sa akin na kahit hindi ko or kung hindi sila sasama sa path sa righteousness, kailangang i-cut off. Yun yung it's either ako ang sasama sa kanila o sila ang sasama sa akin. So, yun yung sa akin. Although doon sa mga friends na na-cut off ko na yun, actually, kaya ko silang i-contact ngayon and ma-workout pa rin yung makakausap ko pa rin sila ng normally, ganon. So, in a way, open pa rin yung part na yon for ministry. Pero in terms of sa pagsasama ko sa kanila, hindi na talaga. No? Tama yun. Gusto ko yung sagot niya. Tama naman. Pero paano ka nakapag-cope up? Was it easy? Kasi syempre, pag iniiwasan mo na yan, makakatunog yung mga, syempre may tao tayo doon, may iniwasan din tayo Oo. before. Ang tendency ng mga yan, pag nag-detach ka kaagad, without even providing them a valid reason, magtatanong yan, kukulitin ka niyan. Kasi pag nirekta mo naman, ni-real talk mo, sasabihin, naku, umangat lang yung buhay mo or perhaps ganito. 'Di ba? So, I mean for sure, nag-reach out din yun sila sa'yo. I mean, para at least yung iba, aware sila kung ano yung mga may idea sila kung ano yung pwede nilang gawin, not necessarily do the same thing, para at least they would also feel na, ay, may ganun din pala, na dumaan din sa stage na sa sitwasyon ko. So, ano yung, what made you stick to your plan on cutting them off? So yung pinaka nag-come up sa isip ko, yung sabi sa Bible na, if I be lifted up, I will draw all men to me. So sa akin, actually, naging normal na lang siya eh. Parang, although hinabol nila ako, pero naging normal na lang sa kanila na, siguro dahil nga, hindi ito yung character niya. No? Hindi siya hindi to incline sa worldly things. So yun talaga yung naging sa akin na, although sinasabi nila na, hindi ka na sumasama sa amin, gano'n, hindi ka na sumasama, ba't anong nangyari, ba't di ka na sumasama? Parang, naging self-explanatory na lang sa kanila. Kasi nakikita nila yung light o yung good works na lagi ako nasa church or tuwing Sabat, hindi talaga ako makakasama, hindi talaga nila ako kayang ayain. So growing up, meron ng foundation sa akin na kapag hindi base sa aking faith, hindi talaga siya mangyayari or hindi nila ako maaaya doon. So yun yung sa akin na medyo napadali. Yun yung way out ko. Na yung way out ko is yung foundation sa Diyos na ito ang gagawin ko, ito ang So yun. Tsaka in addition din, naalala ko, kasi hindi naman madaling iwanan yung mga kaibigan. It takes time. Kasi ako, iniwanan ko sila eh. Mahirap, pero pag mahal mo pala ang Diyos, willing kang i-give up everything, including your family. Yung umuwi ako sa province, sabi ko, iniwan ko yung family ko, I quit my job, everything. I'm totally parang mess. Pero sabi ko, Lord, iniwan ko yung lahat eh. Ano namang akin? Ano yung bibigay mo sa akin? Di ba sabi mo, ang mag-iwan ng kanyang pamilya, magulang, alang-alang sa akin, ay parang sasabihin na dyan, magkakamit siya ng buhay na walang hanggan. Na, kumbaga, hindi madali, pero later on nakita ko na, kasi minsan pag, mapapansin na lang nila, I do not know kung na-experience to, Brother Mel. Kasi sa akin, yung may mga bagay na hindi ko naman sila nilalayuan. Pero later on, na dumating yung point na yung mga gusto namin, hindi nagmamatchy-matchy. Hanggang later on, tama yung sinabi ng Bible, God will make us a way of escape. Siya na yung gumawa na sila mismo umalis na sa akin. Parang Mahirap. naging self-explanatory na lang Oo, sa sa kanila na lang. Sabi niya nga, self-explanatory na, hindi na kailangan sabihin mo, uy, umalis ka dito. Siyempre, very offensive naman yun. Gusto ka namin Parang sila na lang yung mahihiya yes, na. nahihiya na lang sila. Na sila na mismo yung, hindi ikaw yung umalis sa kanila, kumbaga sila na mismo yung nagdistansya sa'yo. Which is, mas maganda yun kesa kung ikaw pa yung nagdistansya sa kanila. Parang sabi ko, kasi hindi na nagmamatchy-matchy yung mga gusto namin eh. Na ito yung gusto ko, ayaw ko niyan, hindi na yun. Parang naboboringan na sila sa akin. Hanggang sa later on, sige, hindi ka na namin sasama. Kasi nga, hindi ka na pwede. Hindi ka na kita aayain. Kasi nga, hindi na rin. Ayun, sige, okay lang, understand. Hanggang sa sila na din nag-give up.
Mas maganda ganon. Sila na lang mag-give up. Ito try ko i-explain. Sila na lang. O di hindi mo sila nasaktan, hindi ka rin nasaktan nang umalis sila. O, di ba? Pero at least yung connection is still there. Pero Nandun pa rin. maganda na parang Sila na lang no, din. na umiwas na lang talaga na tipong parang hindi na natin to pwedeng yung kabalain kasi he's on a different path Yes. compared to us. Tapos ito pa, sabi na ko na parang nag-wonder na sila. Pero pag nagta-chat sila sa akin, in-entertain ko naman sila. Siyempre, hindi naman din tayo pwede maging bastos sa kanila. 'Di ba? In-entertain, kasi kaibigan natin sila eh. Kumbaga, naging party sila ng buhay natin. It's so happy lang na may mga bagay na hindi lang tayo pinagkakasunduan sa mga bagay-bagay. Hindi lang naman when it comes dun sa mga sa paniniwala, kundi habits na rin eh. Hindi nagmamatchy-matchy. Kaya later nakita ko na mas masaya. Ako lang personal. Kahit yung dati sa mga estudyante ko na wala na sa akin yung mga kontento na lang ako sa mga godly friends ko. Siya peaceful. Yes. Iba kasi yung peace of mind eh. So ayun, I mean, siyempre, maraming salamat sa Panginoon kasi siya lalo na yung nakakaalam ng future eh. And the only thing for us to be able to reach and to hindi pa masundan talaga natin yung kalooban niya is to be obedient. Hindi naman pwede yung pray ka ng pray and you keep on doing the opposite thing. Ano yun? And I think there's even a verse on that on the Bible na it's an insult, it's an abomination to God. Yung mga prayers ng sinners, Yes. it's an abomination to God yan. Yes. Talagang triggered siya dyan. Yes. I remember meron din sinabi sa Isaiah, your sin have separated you from your God. Hindi naman just gusto niyang iwan tayo because yung kasalanan, because God hates sin. Ito yung nagdi-disconnect sa atin sa Diyos eh. That's why, kaya nga ayaw ng Diyos mag-indulge tayo in any kind of sin. Because it disconnect us with God. Parang katulad lang sa family member, bakit nakita mo? Bakit napaka-miserable ng mundo? Bakit na dumating sa point na walang, kahit yung pamilya mo, kahit yung taong magulang mo, darating sa point na iiwan mo? Which is, it was not a plan. Hindi yun yung dinesign ng Diyos noong unang panahon. Walang disconnection noon. Pero ngayon, it's because of sin, nagkakaroon ng disconnection. Right. Everything, lahat resulta ng kasalanan eh. Kaya gusto ng Diyos, doon sa new heaven and new earth, wala nang disconnection. Kaya nga, sabi ng Revelation, wala nang dagat. Because tubig, itong dagat na ito, nagsiseparate siya eh. Doon sa family, loved ones mo. Or family or loved ones mo. Ano yung key verse takeaways na pwede mong i-share that is relevant sa ngayon? Kumbaga, at least everyone can relate na you think has personally impacted your decisions and your life na rin in the long run na you can share? Para sa akin, and marami ka naman akong verses na gusto. Katulad ng, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kasi we have to prioritize God. Tapos, yung pangalawa ko pa, kasi since we're talking about the mind, whether therefore you eat, or whether therefore you drink, or whatsoever you do all for the glory of God. Hindi lang basta, lumabas lang sa bibig natin na kasi magiging palasak na eh, all for the glory of God. Overrated na parang overused, tas hindi Yes, naman overused ginagamit. na nagiging palasak na eh, all for the glory of God eh. Kasi if we want it for the glory of God, hindi yung sa atin, kundi all for the glory of God. And then ito yung last na nagustuhan ko dun sa verse, whatsoever man thinketh, so he is. Kaya kung yung iniisip natin, nagiging ganun tayo. That's why paano natin ma-reach, sabi nga, if we want to have a mind of Christ, we have to think yung mga bagay na may kinalaman kay Kristo. Right. Kung gusto natin si Kristo na maging kagaya natin, paano maging kagaya ni Kristo in character na hindi pagiging Diyos? Diba? By constantly beholding, you will be changed. That's why, na whatsoever man thinketh, so he is. Kaya kung ang iniisip natin sa araw-araw ng buhay natin is mga bagay na may kinalaman kay Kristo, yung mga ginagawa niya, na hindi natin unti-unti nagmamanifest si Kristo sa buhay natin. That's why, ayun. Right. And Gabe? Amen. So, for me, yung aking key takeaway, kumbaga sa verse, makikita natin yun sa Revelation 14. Yun yung, come out of her, my people. Kasi God or Jesus was not of the world, no? And
our call is to be like Jesus, di ba? Na maging katulad tayo ni Jesus. And Jesus was not of the world. And so Jesus is calling us to set our minds on things above, no? To come out of her, my people, no? My people, na tayo yon or His people, yung mga taong minamahal niya at nagmamahal ulit pabalik sa Kanya. So overall, yung aking key takeaway na mula pa sa una, sa music pa lang sa music, sa sports, din sa mga bisyo, sa mga friends, ang ating call is to come out of her, my people, to be a peculiar people, no? So yun yung aking key. Oh, I can remember yung parang shinare ni Sister Josie before, we are God's peculiar people. Yung usual na impression ng mga tao sa Panginoon, Isaiah 55, 8 to 9, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Tayo kasi mas pina-prioritize natin yung paniniwala natin. Nire-restrict natin yung kapangyarihan ng Diyos. Pag hindi tayo naka-receive ng immediate answer, tingin natin hindi tayo pinakinggan. Tingin natin walang kapangyarihan yung Diyos. I mean, I'm just keeping it real. Kasi pag pinilit ang Diyos ang nakakaalam niyan Kaya ang mas maganda, ipagkaloob. I always, whenever I ask for something from God, Lord, ipagkaloob mo po. I always ask in the most humble way kasi you're addressing your Creator Kahit pa sinabi niyan, kahit pa tropa-tropa kayo niyan, still have to maintain a level of hierarchy. God at God pa rin yan. Hindi mo pwedeng, hindi mo pwedeng iganon. Even in the church, let's say right now, I mean, it's our day of worship, it's the Sabbath today, pero mga ngayon pumupunta naka two-piece, naka spaghetti. I mean, sino ba imimit natin sa church? 'Di ba? Sino ba imimit natin sa church? Hindi naman tropa imimit natin diyan. 'Di ba? Imimit natin yung Creator. So maraming hindi na maraming hindi na realize ang mga tao. It's because everyone is focused doing their own business, forgetting about God, naaalala lang pag may kailangan, naaalala lang kapag may request. Then, ang masaklap niyan lalo, kapag hindi nakukuha ang gusto, ayan na, nagtatantrum na, nagiging, like our lesson this afternoon, ang sinasabi, nagiging ikakatisod ng ibang tao. Aside from a liar, ano yung pangalawa, yung isa sa mga kinagagalitan ng Panginoon? Marites. Tale-bearer of news. Galit na galit ang Diyos dyan. Isa pa yan sa pagiging sinungaling. Nileson yan sa atin, let's say, 2 weeks ago yung mahilig magmarites. So, ayan lang yung key verse takeaway for me. And we just want everyone to, yung podcast namin, to be relatable for everyone. So sa amin, gusto namin na hindi ang salita ng Diyos, hindi siya kailangan maging stiff. Hindi siya kailangan maging cold and ruthless and cruel. We want everyone to feel na ang presensya ng Panginoon, ang gospel, is for all ages. For male and female. But for us, ang calling namin, we've been thinking about this for several weeks already, probably 2 months max. Yun, I mean, with Sis Nerissa and for our pilot episode, kay Brother Gabe, who helped us with our technical staffs here. And of course, Father God, who has been leading us to success. Walang naging problema sa technical staff natin. Kasi we had instances before na we had excellent guests, pastors from different churches, lalo na sa North, na for some apparent reasons, everything just stopped working. So ayun, anything to add on, Sis Terry? Siguro ito nila yung siguro next episode natin is regarding, I think we're gonna talk about, I'm not so sure if we're gonna talk about sa health. Kasi plan natin yan, di ba? Plan po namin na we're going to talk about the health. And at the same time is, meron kasi kaming naiisip then regarding what is happening right now in the world, which is the current events, which is naka-line up na
which is parang nakita natin kung ano nangyayari sa mundo, which is totally chaotic na kung saan pinagpaplanuhan namin yon. Pero pretty sure kami na meron kaming health and continuation about music din and mind, kasi hindi lagi ang mind eh. And Hindi Christian na- nationalism as well as a Yes, we're background going to for discuss them. about Christian nationalism and what would be the effect of this Christian nationalism. And ano pa? And aside from that, yung digitalization, Yes. na isasama din natin siya. Yes. Para at least everyone is aware. And Sis Nerissa will be covering majority of the topics next week. And it's very informative, lalo na sa mga kabataan ngayon, kasi everyone needs to get themselves involved religiously. Talagang we have to pray non-stop for guidance. I mean, ang dami nila tinababalitaan na hindi magandang news. So, and also, you can add ka pa if ever. Oo, tama. May mga news nga ngayon, kung ano man nangyayari ngayon. That's why gusto din naman namin na i-share din yun sa inyo, yung passion namin, na para kayo ma-aware din kung ano nangyayari ngayon. And then, kanina may nakalimutan lang ako na gusto kong sabihin regarding sa music, including entertainment as well. We're going to expose it. Tapos, even kung possible, kung magkaroon tayo ng opportunities, we're going to discuss about yung epekto ng art. Right. Arts. Kasi kala natin, it's an art. Ito lang yan, wala ba siyang effect sa atin? Meron din eh. Tapos, ayun nga, yung mga ginagawa nila na when it comes doon sa digitalization, sabi mo, even technocracy, technology, ano ba yung epekto nito sa atin, sa mental health natin, and sa spiritual aspect. Always gusto namin na ipakita kung anong effect physically, as well as mentally, and then spiritually. Na kung saan nakakapekto sa relasyon natin sa Diyos. I think ayun lang muna, and then thank you so much for watching, and nagpapasalamat kami sa Diyos na nagkaroon kami ng opportunity na ito. And sana po, subaybayan nyo, dun pa sa iba pa namin gagawing mga videos, ay nag-hope kami na manunod pa rin po kayo. Patuloy kayong manunod, I mean. At ma-aware din kayo sa mga nangyayari ngayon. Yeah, and before we end this, and for our guest, Gabe, we are so thankful to have you here. If you have any last messages for the youth within your age range that had helped you all throughout, now's the time para at least they're aware what they should be doing, who they're looking up to, at least yung mga success, or let's say how were you be able to be victorious dun sa mga naging trials mo previously. So thank you for this opportunity where I am able to join these two. So I thank God for this opportunity na magamit din yung mga technological stuff namin dito sa aming church for this ministry. So for the last few messages, it is of course yung key verse pa rin talaga ng aming church, ng aming samahan, aming family dito sa Park Homes ay yung to do all for the glory of God. So whether you eat or drink, whether you are old, whether you are young, the best thing to do is to do all for the glory of God. Pag ginawa natin yon, wala tayong problema. Sa Diyos na lang lahat. Okay po, thank you. Okay, thank you so much. Stay and see you next tuned. week. Bye-bye.